Ayun, good morning, magandang araw at magandang umaga sa mga kababayan natin, no, mga ka-react. At mayroon na naman tayong bagong video na bibigyan ng konting reaksyon. Bagong araw, bagong reaksyon. So, ito mga ka-react, update lang natin to, no? Update sa pangyayari pa rin sa ICC at sa atin dito sa atin sa Pilipinas. So, simulan natin mga ka-react. Unahin muna natin tong pagpapanayam nila kay Sara Duterte sa ICC, ano? So, kinig muna tayo mga karyak o manood pala tayo mga karyak. Okay naman siya. Nagkita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa assessments ng doctors niya. He's in very good spirits. Meron siyang, tinanong ko siya kung kamusta yung pagkain. Sabi niya meron namang rice. And then, tinanong ko siya kung paano yung ulam. Sabi niya, half-half daw. So, hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin ng half-half. Hiniling ko, sabi half-half. Bisaya lang tayo, Bisaya. And half-half, Daghan Bisaya. VP, yes. regarding the legal, his legal team and his decision na sabi ni Attorney Roque, he has to decide on, has he made that decision? Very ano lang no, very general lang ang pwede ko i-discuss Okay, about the legal team and the legal strategies and kung anong mga ways forward legally. Unang-una, his team is headed by Attorney Nicholas Kaufman. And then Nicolas Kaufman. meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. And then once maayos na yung team for ICC, magwi-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, ang ibig sabihin po ay pinili po ng ni Pang Ito talaga kalamangan mga karyak, no, kapag marami kang pera ay kahit sinong magagaling dyan na abogado na kailangan na kumbaga kahit magkano pa yan, kayang-kaya nilang mag-produce. Maraming pera eh. Yun ang kalamangan mga karyak kapag marami kang pera, marami kang pondo. Pangulong Duterte na legal aid. Kumbaga the court from the ICC For own money. for the Financial councils. Kasi assistance. parang dalawa raw po 'yun. Either the court pays for the councils or it's the Own money. president own Um, money. sa matter, on that matter, no, it's best if you ask Nicholas Kaufman kung ano yung direction nila, since siya yung lawyer and si former President Rodrigo Duterte yung client. So I am just here to assist President Duterte sa pag-create nung legal team kasi every time na pumapasok ako doon, pinapauwi na niya talaga ako. Yung sa pa rin na Pilipinas. sinasabi. So ma'am, ano pong sinabi niyo sa kanya dahil pinapauwi na po kayo? Paulit-ulit kasi siya sa sinasabi niya na what are you doing here? Umuwi ka na ng Pilipinas. So, ayun, inaayos ko lang Okay. yung legal team. Meron na akong i-interviewin na isa pang lawyer. Si Attorney Harry Roque po hindi po kasama. So far, hindi siya kasama sa legal team. Si Ma'am, Attorney maybe Harry bakit Roque. po? So, dalawa pa lang po. Yung potential na kakausapin pa lang, if ever. Meron na kaming listahan, pero yung isa kasi darating siya dito. So, puro foreign po. Foreign po yun. Yes, oo. Siyempre. Ilan po kaya? Siyempre, kailangan yung Kung di Campanilla ilan rin, no? Kailangan di Campanilla rin at saka ICC license siya. Kumbaga, registered siya ng registered siya ng ICC. Yun ang kailangan nila diyan. May have to ask Attorney Kaufman. Bakit po hindi kasama si Attorney Roque? Well, because hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng
pag-stay niya dito sa Netherlands. Parang yung sinasabi rito ni Sarah kung bakit hindi pwede daw si Roque at yung kanyang status daw ay hindi established. Parang sinasabi niya rito na parang ginagamit na lang yung sitwasyon, no? Or hindi pa established yung kanyang hinihinging asylum. Kasi kung hindi nga siya mapagbigyan ng asylum habang nagpe-prepare sila, parang pampagulo lang si Harry Roque, ang isip niya makakuha ng asylum. Or ang mangyayari diyan, talagang panggulo lang siya dahil nakikita siya ng mga tao ngayon na tinutuligsa si Harry Roque na may kaso siya rito sa Pilipinas at ginagawa niya lang panakibutas si Pangulong Duterte diyan, yung dating pangulo, para mag-stay diyan at makapagtago. Yun yung katotohanan diyan mga karya. Ayaw lang diretsuhin ni Sarah eh. Sige mga karya. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. Tama And ka right now, I heard applying for asylum. He publicly announced that already. No? So we want him to focus on his asylum. And then Although we yun want po our yung- lawyers to focus on the case. Yun po yung ginagamit yung basis din, no, to be able to get that asylum, sabi po niya. So he can defend. So he can defend the former president. Well, that is a matter that he has to discuss with former President Duterte. No? But right now, he's not nominated as a lawyer. Nag-sink in na po ba sa dating Pangulo na nandito na talaga siya sa ICC? Pasensya na po dahil before, di ba, sinasabi po niya, sipain ko pa yung ICC, hindi talaga ako papahuli ng buhay. Sabi niya, ano daw, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well tumiram daw muna siya sa loob. So may ano na po siya, parang routine na po siya. So he can still make it, Oo. ano, no? Is he Medyo a joke. enjoying? I have to tell you, he's charming. Siyempre, naka-detain na siya dyan. Alam nga, hindi pa niya tatanggapin. Hindi naman siya basta-basta makakawala. Hindi yan parang Pilipinas lang na daanin mo lang sa mga supporters mo o sa mga kaalyado mong senador. Pwede kang hugutin o depensahan. Hindi natin alam. Pero, nga, nandiyan ka sa ibang pamamalakad, sa striktong pamamaraan na pagkaka-detain sa'yo, normal, papalag ka pa ba? Magkakaroon ka lang ng lalong problema kasi iba ang desisyon nila. Iba sila kapag nagpalakad. Kita mo, stricto sila. Mayroon talaga silang guideline na sinusunod sa kanilang pagdidetain sa mga naa-aresto nila, no, nang nadadala dyan. Di kagaya rito sa atin, yung kumbaga, kung may connection ka, kung mayroon kang mga mga haharang sa iyo lalo sa Senado, 'di ba? Maraming ano dito sa atin eh. Hindi kagaya diyan na strict sila kung ano yung batas, yun na yung batas. Dito ang mga batas dito sa atin kumbaga akusahan ka ngayon. Tapos yung isang senador halimbawa ay didepensahan ka. Tapos sasabihan ka na ito yung ginawa nung nakaraan. Hindi ba? Kumbaga, meron silang binabatayan na nangyari na noon. Kumbaga, ang batas, yung nakasulat doon sa ligang batas natin, kung paano yung pamamaraan sa pag-aresto ba o sa pagkulong o sa paghuli, minsan hindi na nila sinusunod. Ang sinusunod na lang nila yung ginawa nung nakaraan. Kumbaga, kung ano yung ginawa nung nakaraan. Ito yung gagawin natin kasi ito yung nangyari noon. Parang ganun na lang sa atin. Sige mga ka-reactor tayo. Paano po? Marami na po siya nakakausap. Alam ko. Marami na po siya nakakausap na ibang detainee. Like, ano po na witness nyo? He's very friendly with people inside. So, mayroon na silang banter eh. So, Nakita niyo mismo may yung loob ng exchange kanyang na sila. No, hindi kami allowed. Doon lang kami sa visitors center. So sabi niya, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. Wala pang election, so hindi pa siya mayor. So he might as well just stay in. Hindi sana mangyari kung nag-retired siya, no? Di ba nagsalita siya na ayaw niya nang makialam sa politika. Kung hindi na siya nakialam at nag-retired na lang siya at tinupad niya yung kanyang sarili at hindi na lang siya nanggulo sa gobyerno natin. Problema kasi kaya na nangyari lahat to.
ayaw nilang pabayaan ang gobyerno na namamalakad ng sariling daan, sariling pamamaraan ng gobyerno. Pilit nila kasi nga kumbaga pinakikialaman yung administrasyon ngayon na nakaupo. Gusto nilang hindi maganda yung pamamalakad mo, bangag ka, wala kang karapatan. Ganun kasi problema sa kanila eh. Ganun yun. Kaya ito, humantong tayo sa ganito. Dahil hindi sila tumigil, instead na, okay, pabayaan mo na. Panuorin mo na lang kung anong mangyayari sa Pilipinas. Pero yung ganyang pilit mong agawin na talaga namang ito, nangyari tuloy. Instead na naman nahimik ka, at nananahimik na lang sana, o ano man yung gagawin, di ba? Wala. Umugong lang yung pangalan mo at nagyabang pa. Lalo pang nadagdagan yung kanyang, kumbaga, yung nakahabla noong kapanahunan niya, na bigla niyang pinutol yung pakikipag-alyado natin sa ICC, dapat yun lang ang kaso niya. Ngayon, nung nagkakaroon ng hearing, nagsasalita pa siya ng, kumbaga, hindi magandang salita patungkol sa Interpol o ICC, no? Sa International Court, no? Yung mga pasabing, sipahin ko yan, hulihin nila ngayon na, pumunta na sila. So, ngayon, ano pang gagawin mo? Nangyari yung sinasabi mo. So, dapat magpakatibay ka dyan. Yun lang. Side. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you apply? You come? Epekto ng serbisyo. Kung epekto lang ng serbisyo, kung sa totoo lang, nung nakaupo din talaga yan si dating Pangulo, no? May mga parting hinahangaan ko. Pero, nung parting patapos na, nung lumabas na yung Parmali, yung napakalaking pera na mula sa Department of Health, no, na itinransfer sa Parmali ba yun? O saan ba nila yung billion ba yun na pera para lang pambili dun sa mga face shield, face mask, ba? Na ginawang kumbaga isang maliit na tawag nito, negosyanteng inchik, na siya yung pinatasan na bumili ng yung mga protective health protective sa nung nangyari yung pandemic. Doon nagsimula, kahit ako mga kareak, doon ko nakita na bakit nangyari yun. Ang laki ng pera, no? Tapos kung ano-ano yung mga pina-implement sa atin. Kaya pala nangyari yung implementasyon na yun nung mga pang face shield na yan, hindi ka nga halos naka-face mask ka, naka-face shield ka. Yung pala, kasi nga, mayroon silang balak, mayroon na silang nabili. So, pinost nila na kailangan gumamit ka niyan. So, di ba? Ngayon natin naisip na ang ginawa nila, planado pala yun, na kumbaga, yun nga, bumili na sila, may pera na silang nakuha, may pondo na silang nagamit, at kinurap na, no? Ibinila na nila at ipinorso nila ngayon sa mga tao na gamitin niyo, gumamit kayo nito. Kasi nga, doon nila dinaan yung kanilang korupsyon. So doon parang nawalan, sa akin lang, doon ako nawalan ng gana nung nililitis na siya sa Senado. Kitang-kita natin yung mga kaya kung nanood tayo noon sa Senado, kung paano litisin yung problema noon sa Parmali, no? Tungkol kay Duterte, dahil yung kanyang advisor na si Michael Yang ba yun, siya rin yung proprietor nung isang yung negosyo na yun na nag-purchase nung ating mga face mask at saka face shield. So doon yun nagsimula mga kareak na nawala talaga yung amor ni Duterte. Bukod doon, tapos lumutang na yung mga judicial killing na mga namamatay ng mga inosente at saka yung mga collateral damage na nangyayari na ginagawa lang, kumbaga pinababayaan lang. Kahit nung pandemic, di ba mga kareak, nararanasan natin, napapanood natin na kahit
hindi ka naman kailangan patayin. Marami din silang binabaril, pinapatay doon sa checkpoint pa lang, no? Kahit yung mga mahina ang utak o kaya mga sinto-sinto lang na papasok lang, namimilit, napapatay pa ng pulis. Tayo mga karak, naobserbahan natin yon kung tayo'y nakatutok sa media, no? Itong pandemic. Kahit pandemic, may nababaril. Kahit hindi man siya, kahit yung tao wala lang sa katinuan, nababaril pa. Sige mga karak, tuloy tayo. Ba yung, I mean, ano yung proseso? It's online. It's online. Every time na kailangan ko pumunta doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, pinapasok ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. And then siya yung nagsasabi yes or no. So, I tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya, but apparently, ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply, and then he'll say yes or no. Kasi Attorney Harry said you wanted sana a daily. Yes. So, Ano pang nag-apply. nangyari? Si Roque talaga, no? Si Roque. Kahit si dating Pangulong Duterte, kahit si Roque, maaasiwan, kahit sa mukha ni Roque, ha? Na ano natin na maasiwaan siya kasi ang dating niya, pagdating ni Roque diyan, ang dating talaga ni Roque diyan sa Netherlands na yan, ay sa tingin, alam ko kahit mismo si dating Pangulo, no? Ano lang lalo lang siyang kumbaga mapapahamak. Kasi itong taong to ay may kaso sa Pilipinas o hindi naman may kaso, may pananagutan sa Pilipinas, meron siyang merong mga meron siyang kailangan sagutin. Ang problema pa naman ano pa naman yung sa kanya, yung human tawag doon, yung pagtatago. Hindi ko mabanggit kung ano yung kinaso sa kanya ng Congress, no, na kailangan niya sagutin. So sa kampo ni dating Pangulo, ano lang siya, kumbaga lalo lang siyang mapapasama kasi parang ano niya kumbaga parang ikakanlong niya si Roque. Magkakaroon ng dahilan si Roque na kanlungin diyan na habang ito'y tumatakas, no, habang ito'y hindi sumasagot sa Congress, no, mga karya. Kaya pampagulo lang talaga si Roque dyan. Ang application ko last time was Friday until Tuesday. Ngayon, so I was given Tuesday, and then mag-submit na naman ako ng bago. So Tuesday na naman until yung panibagong... Well, right now, I'm thinking kung hanggang kailan ako nandito, yun na rin yung i-apply ko para... Human trafficking pala. Yun, yung kaso pala ni Roque, no? Human trafficking. Yeah, so kanina doon while we were talking, biglang may dumating na letter. So apparently pwede palang magpadala ng letter sa loob. Yeah. So marami sa ating mga kababayan, no, ang gusto magpaabot sa kanya ng mensahe nila. Tinanong ko doon sa loob paanong nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang couple, Dutch couple, dito sa The Hague. So, i-address nyo lang daw sa kanila. Babasahin nila yung sulat ninyo kapag nakita nila na walang problema sa sulat. So, kahit sulat, no? Kung gusto mong sulatan si dating Pangulo, dadaan muna sa mga personnel ng ICC para lang buksan pa yung sulat mo kung anong sinasabi. So, ganun kahigpit, mga karya. Sila yung mag-check kung ano yung pwede at hindi. At kung sinasabi nila sa loob na pwede, ibibigay nila doon sa kanya. Ma'am, meron na po bang mga iba pang family members na pupunta po dito para bumibisita din po ang dating Pangulo? Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi wag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte. So he's single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang
gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon sa Yung minomonitor po on a daily basis po ba, regularly, yung kanyang health? Kailangan po ba niyang lumipat sa clinic to be able to do that? Or pupuntahan po siya sa sarili niyang cell? Nandoon siya sa hospital part ng detention facility. So, lahat sila doon, detainee patient. So meron po Patient detainee. So nandun pa po muna siya, hindi yung talagang nakaseparate siya. Nakarating po sa kanya yung medicine sa pinadala. Binigyan ng copy ng records ang mga doctors doon sa a note of the list of medicines and alam naman ng mga doctors yun sa loob. Si Espadilla Dia po ay Dito mga kareak, malinaw no, na sa loob pala ng detention facilities ng ICC, mayroon na rin silang clinic or hospital para pangalagaan yung mga nakadetain dyan. So, kaya pala, nung dumating dyan si dating Pangulong Duterte na hinahanap ni Miguel Diaz na hindi niya raw nakikita, nandyan pala. Kumbaga, inaasikaso pala ng doktor sa loob lang. Hindi siya nilalabas, kundi sa loob lang mismo ng detention cell. Detention cell ay mayroong palang mga doctors at medical team o medical facilities na doon siya sinusuri. So, malinaw sa atin na hindi niya na kailangang ilabas maliban lang kung talagang malubha siya o operation na. Pero kailangan siya tawag nito, yung malubhang pangyayari na kailangan dalhin sa ibang ospital na hindi kayang gawin dyan, yun ang mangyayari. Pero hanggat dyan ay alaga naman pala siya, nandyan lang, hindi na nila kailangan lumayo. So, magandang pangyayari mga kanya. Talagang naalagaan pala ang dating Pangulo dyan sa loob ng detention cell na yan dahil mayroon din silang medical facilities sa loob. Yan mga kanya. kamusta naman po? Lang natin sabayan para marinig po. Nagsikin na po sa kanya yung nangyari. Na, kasi pag uwi niya po from Hong Kong, parang bilis po ng lahat ng mga bagay-bagay eh. Alam naman niya, oo, sinabi naman niya na haharapin ko ito. And I do not regret. I do not regret anything that I did sa aking paglilingkod sa bayan. Anong ipaaresto ng International Criminal Court? Saksi, si Mal Gonzalez. So, yun mga karak, no? Yun yung panayam nila kay Sara Duterte tungkol sa kanyang update sa kanyang tatay, no? Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, ibig sabihin, hindi sila nag-alala sa tatay nila. Kumbaga, mismo nga tatay nila ay pinapauwi na nga siya at hindi na nga pumapayag na yung mga anak niya kailangan pa siyang dalawin dyan. Sabi pa nga, kung maliban lang kung samahan niya sa loob. Kahit yung pagsama sa loob, hindi sila makakapasok mga karyak. Yung tatay lang talaga nila. So yun, malinaw sa atin na alaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa loob. Wala siyang pangamba para masagot. At sa susunod yata na pagharap ay yung mga testigo na para ipaalam kay Roa Duterte yung mga complaint sa kanya, no? Yun yung isa sa mga patakaran ng ICC na kailangan malaman ni dating Pangulo kung ano yung mga hinahabla sa kanya at ano-ano yung mga kasong kakaharapin niya pagdating doon sa June ba yun? O July 23? O June ba yun? Basta doon sa trial na talaga na mangyayari. So, itong pagdating ng mga sina Conte siguro ang may dala, no? Maghaharap ng kanilang mga asunto o mga kaso na ilalabas para yun ay karapatan ni Duterte, ni dating Pangulo, na malaman niya yung mga kung ano-ano man yung palang mga kaso na nakabinbin dyan o nakabinbin sa kanya. So, ito naman mga kariak, pag-usapan lang natin si Bato, no? Tungkol naman to kay Bato na, siyempre si Bato, kinakabahan yan. Pero alam natin na, sa akin lang hindi pa mangyayari ngayon kasi alam nga naman guguluhin nila yung pangyayari ngayon si Duterte. Siyempre unahin muna si Duterte pero kapag yan lumabas doon sa paglilitis siguro, no, na kailangan si Bato, malamang. Pero so ngayon, malabo pa yan, malabo pang gawin yan kasi
kung isipin mo, guguluhin mo ba naman ngayon, ando na huli na yung pinaka-target muna, no? Yun yung target eh. Yun yung nagpa-implement ng drug war eh. Yun yung talaga main na nakagawa o nag-utos para malabag yung karapatang pantao. So, yung pinangangambahan ngayon ni Bato, masyado lang siguro i-charge-rated to si Bato, malabo pa Bato. Kasi nga, ayaw naman ng ICC na yung kanilang ginagawa ngayon kay Duterte ay mahaluan pa ng gulo. Diba? Doon muna, focus muna doon kay Duterte. So, panoorin lang natin ng mga karyak. Yun lang, opinion ko lang yung mga karyak, ha? Sakaling ipaaresto ng International Criminal Court tulad ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng magtago si Senador Bato de la Rosa. Kabilang yan sa pinag-aaralan niya. Kasama yan sa coalition of action na pwedeng gawin. Well, kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? I will cross the bridge when I get them. Pero nilinaw ng dating PNP chief na hindi siya manlalaban. Paano mo labanan yung Philippine National Police? I know what's the power, what's the might of the Philippine National Police. Useless. Kung manlaban ka. Sa ngayon ay nasa Pilipinas pa umano si De La Rosa. Kinukonsidera niyang magpakanlong sa gusali ng Senado para hindi masilbihan ng warrant of arrest. Lalo't sinabi ni Senate President Cheese Escudero na papayagan ito habang sinasagad niya ang legal remedies. Lalabas naman aniya siya kung paalisin na sa Senado. Pasalamat ako sa ating Senate President na he's willing to protect me while I am still a senator of this republic. Kaugnay naman ang pahayag niya noon na kusang susuko kung ipaaresto ng ICC para maalagaan si dating Pangulong Duterte sa the Netherlands, ikinatwiran niyang imposible na yan at hirap makabisita kay Duterte kahit ang mga anak. Naglabas din si De La Rosa ng tampo kay National Security Advisor Eduardo Año na naging dating Duterte AFP Chief at Cabinet Member. Sinasabing isa si Año sa ilang may alam noon ng isinikretong pag-aresto kay Duterte. Sana kumuntak naman lang siya doon sa mga, kahit sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. Siksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito eh. Nag-withdraw Yung kay Bato, no, gusto pa ng conspiracy, no? Gusto pang gamitin si Anyo para maging conspired niya para ilihis yung pag-aaresto kaya kumbaga maitakas nila o kumbaga kasi alam nga nila na sa Hong Kong pa lang na may warrant of arrest pero hindi nila alam na nandun na sa airport, naghihintay na talaga. Wala silang magagawa na pagkakalam kasi ni Duterte may paraan pa eh. Pero hindi nila alam na planado talaga na dapat ang mangyayaring aresto ay walang kawala. So parang sinasabi ni Bato rito na hindi man lang tumimbre si Anyo, no, na nila, kalyado nila. Kumbaga, gusto niya pang magkaroon ng conspiracy si Anyo sa kanila para lang sana hindi mangyari yung aresto ni Duterte. Ito na mga karyak, yung tungkol naman to kay Harry Roque, no, kung anong masasabi ni DOJ, Boying Rimulya. Not even the issue. Nag-withdraw na daw siyang as lawyer, ICC lawyer. Kasi Miski na, irrelevant pa rin siya. Kasi ang pinag-uusapan dito, human trafficking. Yung mga akusasyon sa kanya. October 2024 nang sampan si Roque ng reklamong qualified human trafficking ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP-CIDG. Kaugnay yan sa koneksyon umano ni Roque sa Whirlwind Corporation at Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Nasangkot umano sa mga illegal na aktibidad. Bigla kasing tumakbo ito doon, no, sa Netherlands. Talagang nagpakita agad doon eh. Ibang klase talaga si Roque eh. Magaling talaga utak eh. Pero ngayon, at malinaw na hindi siya pwedeng isama sa team ni Duterte at mismo alam natin na hindi talaga siya pwede dahil nga may problema siya, no? Kahit mismo si Sara nagsabi na ayusin niya muna yung problema niya. Yung kung gusto niya magpakanlong dyan, gawin niya muna kung makanlong siya bago siya magsalita na sumama sa legal team ni dating Pangulo, no?
Sabi noon ni Roque, gawa-gawa lang ang mga aligasyon sa kanya at ginit na wala siyang kinalaman sa Pogo. Kasalukuyang nasa The Netherlands si Roque. at Wala sinabi alam, niyang bakit nag-apply ayaw siya mo para sa sagutin? asylum Yun yung doon. tanong dyan. Maris? Yes, Pia. Muli nga bumisita sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte ang kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman dito sa Scheveningen Prison para pag-usapan daw nila ang magiging susunod na hakbang. Pasado 2:00 ng hapon nang siya dumating dito sa detention facility at ayon kay Attorney Kaufman ay pag-uusapan nila yung nature ng reklamong kinakaharap ng dating Pangulo at kabilang din sa kanilang tatalakayin ay kung paano lalabanan at pananalunin ang reklamong ito. At hindi siya nagbanggit ng mga legal na hakbang, pero kung pagbabasehan yung sinabi sa atin ni Attorney Kaufman ay isa sa magiging basehan ng kanilang petisyon na ihahain sa korte, sa International Criminal Court ay ang paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo. Nang tanungin naman namin kung tanging mga foreign lawyers lang ba ang bubuo sa defense team ng dating Pangulo, narito ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. So it will be on an all foreign team? There is an essential element of any case at the International Criminal Court that there is a need for foreign lawyers. Dito mga karyak, kumbaga yung nakikita natin na wala silang ibang, sa ngayon, wala silang ibang habol lang talaga. Kahit itong si ICC, lawyer, si Kaufman, wala silang ibang nakikitang gawing, kumbaga, maaari nilang kontrahin yung pagkakadetain dyan kay Duterte ay yung basihan lang nila yung kung legal ba o illegal yung pagkaka-aresto ni Duterte doon sa may airport, pagkuha sa atin. So parang doon lang sila gagawa ng butas para lang kung makalusot sila doon, doon lang yun. Pero yung kaso ni Duterte sa human rights, wala doon mga karya. Ang pinopokus lang nila yung legal ba o illegal. So, parang target din nilang pauwiin. Pero, tingin ko mga karya, paano yung kaso ng human rights, Kasi yung pagpapunta pa lang dyan kung titingnan natin, pagpapapunta pa lang dyan, ang gusto nilang questionin yung pagkakuha ni Duterte. Yun lang yung kanilang focus ngayon para siguro ma-delayed, o yun yung yung kumbaga ma-delayed o mapauwi nila kasi yun lang yun yun yung target nila, mapauwi kasi pagdating talaga sa kaso may mga ebidensya na doon sa human rights at saka mga murder na nangyari doon, mahirapan sila doon dahil may mga ebidensya talaga. Pero dito question nila yung pamamaraan ng ICC kung paano siya dinampot doon at yung pagkuha ni Torre sa kanya, kung paano in-implement ni Torre yung pag-aresto doon sa may airport o paglipad papuntang ICC. So, malinaw mga karyak, na hanggang doon lang ang kaya nilang, o kumbaga, doon lang nila pinupokus yung kanilang depensa muna ngayon o pagharang, siguro para matuloy yung trial. Sino mga karyak? So there will definitely be involvement of Filipino lawyers. I need them. Mataas ang moral at maayos daw ang lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatili sa ospital sa loob ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon yan sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte matapos bumisita sa ama. Nauna nang kinuha ng mga Duterte bilang lead counsel ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman na kinumpirma na ng ICC. Naging abogado siya sa ICC ni Jean-Pierre Bemba, dating Vice President ng Congo na naharap noon sa kasong war crimes at crimes against humanity, pero na-acquit sa Appeals Chamber noong 2018.
Hindi kasali sa defense team ang bise at si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Dagdag pa ng bise, oras na maayos ang kanilang defense team. Bibitaw na raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Bilang akusado sa kasong murder as a crime against humanity, karapatan ni dating Pangulong Duterte na malaman ang mga ibinibintang sa kanya. Kaya kasama sa ibibigay ng Office of the Prosecutor ng ICC sa defense team ang testimonya ng mga testigo at iba pang ebidensya. To also afford them the proper opportunity to examine the evidence, challenge the credibility of the witnesses. Pero tiyak naman aniya ang proteksyon at suporta ng ICC sa mga testigo. Pwedeng alias lang ang gamitin sa witness list. At kung matindi ang banta sa seguridad ng testigo, handa ang ICC registry na i-relocate siya at ang kanyang pamilya. Sa paglilitis naman, maaaring isalang lang siya sa pamamagitan ng video conferencing. Kung payagan ng korte, maaari ring baguhin ang boses at itago ang mukha ng testigo. Pwede ring closed session o mga hukom lang ang nakaharap sa pagbibigay ng testimonya. Base sa nakasaad sa ICC website, kung kinakailangang magpunta sa The Hague para tumestigo, ICC ang mag-aayos ng kanilang mga visa. At habang nasa The Hague, makakatanggap ang mga testigo ng allowance. May allowance din para mapalitan na walang income habang tumitestigo sa ICC. Aalalayan din ng korte, maging ang kanilang mental health. Ang mga protective measure na ito ay para sa lahat ng mga testigo, prosekusyon man o depensa. Base sa nakasulat sa ICC website, hindi apektado ng protective measures ang pagiging patas sa paglilitis. Okay naman siya. Nagkita kami ni former President Rodrigo Duterte sa loob. Nandoon pa rin siya sa loob ng hospital. So, hindi pa siguro siya all clear. Base siguro sa Yun mga karyak, no? Yung sinasabi natin dito, yung sa witnesses pala, no? Na yung mga ibang witnesses pala, nandito sa atin, medyo may 50-50 rin pala, no? Yung sinasabi, kaya pala nagsasabi yung ICC na yung mga gustong tumistigo ay meron silang full protection para sa ICC. Pwede silang itago, bibigyan sila ng kumbaga yung kanilang maistorbo yung kanilang hanap buhay para lang sa pagtitistigo. So ginagarantiya ng ICC na may babalik to sa kanila, no, kung ano man yung mawawalang trabaho sa kanila. At ito ang pinangangambahan talaga itong mga karyak, no. Dahil nandito nga naman yung mga testigo, kapag na natuklasan ng mga kampo ni Duterte, maaaring kapangin yan, mga karyak. Hindi yan kaila na gagawin ng kampo ng Duterte kapag yan nalaman na itong mga taong to, ito yung mga titistigo. So, pwedeng gapangin, pwedeng bayaran, kung ano man yung gagawin nila para lang hindi ito makapagtistigo. So, kapag yan nangyari na itong mga gustong tumistigo o mga testigo ng grupo ng mga nila konti, no, sa humahawak ng kanilang kaso sa human rights, humahawak ng human rights, no, ay maaaring humina ang kanilang kaso kontra kay dating Pangulo kapag itong mga titistigo nga ay mapaatras o umatras. So, mga karyak, hanggang doon na lang tayo at please mga karyak, paki-subscribe at like sa ating channel. At sa susunod ulit mga karyak, magkikita pa tayo. Maraming salamat.